Ito yung school kung saan nag-attend yung mga anak ko. Mula nursery, kinder, hanggang grade 9. Dito sila nakapagtapos sa school na to. Ayan. Yan ang school nila. At yan yung playground. Yan. Tayo mga Pilipino ay naniniwala sa kasabihang ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano pahalagahan at suportahan ng gobyerno ng Canada ang kanyang mga kabataan. Dito sa Canada, ang edukasyon mula nursery, kinder hanggang grade 12 ay libre at walang bayad. Sa susunod na video na ipapakita ko sa inyo, makikita nyo kung gaano kasaya ang mga kabataan dito sa pagtatapos nila ng grade 12. Kahit naman sino magiging masaya kapag alam mong sa pagtatapos mo ng grade 12, may mas magandang kinabukasan na nag-aantay sa iyo bilang kabataan dito sa Canada. Susanna Mittal. Shantae Fitzgerald. Dito sa Canada, nagbibigay ang gobyerno ng student loan sa lahat ng kabataan na gustong mag-aral ng kolehiyo, university, or skill. Ang sinasabi kong skills ay ang pagtatapos ng healthcare aid, o kaya secretarial course, aeronautics, mekaniko, at kung ano pang iba't ibang skills na magagamit ng kabataan sa paghahanap niya ng magandang trabaho at hanap buhay. Kapag ang isang kabataan ay gusto mag-aral dito o magkaroon ng skills, binibigyan siya ng gobyerno ng student loan. Susuportahan siya ng gobyerno hanggang sa makapagtapos. Ang totoo nga niyan, hindi lang mga kabataan dito ang binibigyan ng gobyerno ng pagkakataong makapag-aral o makakuha ng bagong skills dito sa Canada. Pati ang kagaya kong mga magulang na may edad na o nagkakaedad na ay binibigyan ng pagkakataon ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay ng student loan para maka-attend pa ng mga panibagong skills o kung gusto pa uli namin mag-aral ng university or kurso na magagamit namin para makahanap ng mas maganda at mas malaking kitang trabaho. Kahit na ang iyong mga magulang ay walang kakayahang mapag-aral ka sa kolehiyo, university, or maka-attend ng mga special skills, ang gobyerno ang siyang bahalang susuporta sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng student loan. Tunay nga naman na dito sa Canada, ang kabataan ay siyang pag-asa ng bayan. Ang mga kabataan dito ay malayang makapag-aral ng kolehiyo, university, o anumang uri ng kursong gusto nilang kunin, pati na rin ng mga special skills, basta't may determinasyon lang silang mag-aral at makapagtapos ng pag-aaral. Lahat ng suporta ay binibigay ng gobyerno, lalong-lalo na ang pinansyal. Hindi nagiging hadlang sa mga kabataan dito ang pagiging mahirap ng magulang o pagiging mahirap sa buhay para makapagtapos ng pag-aaral. Dahil ang gobyerno ay palaging nakahanda tumulong financially para sa mga mag-aaral o kabataang gustong mag-aral.
at makapagtapos ng anumang uri ng skills or makakuha ng mga degree sa kolehiyo. Family and friends, it is my very great honor to introduce to you today the DMCI 100 graduating class. Ito yung sinasabi ko sa inyong mga student loan form. Ito yung mga nagpipill up ka ng student loan form kung gusto mong mag-aral ng kolehiyo, university degree, or gusto mong makakuha ng skills or training na magagamit mo para makahanap ng mas magandang trabaho at mas malaking kitang trabaho. So ikaw ay magpipill up ng mga form, pwede mong gawing online or ipadala yung kinumplete mong form sa tamang opisina para mag-apply ka ng student loan. Ganito yung mga itsura nila. Ngayon, para naman hindi ma-encourage yung katamaran ng mga mag-aaral dito, ang ginagawa ng gobyerno ay nagbibigay siya ng student loan. Pero kapag ikaw ay hindi nakapagtapos at ikaw ay nag-loan na ng nag-loan, hindi ka makakatakas dun sa loan na yun. Once na ikaw ay nagtrabaho, ikaw ay bibigyan ng papeles ng gobyerno para pill-upan ng yung banking information na kung saan i-deduct sa mga sinusweldo mo yung inutang mo. Hindi ka nila bibiglain, unti-untiin ang pagsisingil sa'yo, pero kailangan bayaran mo ang inutang mo. Ngayon naman, dun sa mga nagprosige, nag-aral ng gusto, tinapos nila yung kanilang kurso, nagbibigay ng reward ang gobyerno dito. Kagaya ko, nung ako'y mag-aral dito, nakautang ako ng 14,000 Canadian dollars sa gobyerno. Sinuportahan niya ang pag-aaral ko para makakuha ko ng certificate sa accounting and payroll. Para makakuha ko ng mas magandang trabaho at mas malaking kita. Nung makapagtapos ako at nakakuha ng honor, binigyan ako ng bursary ng gobyerno at student grant na kung saan binawasan niya ang utang ko ng $4,000. So mula sa utang kong 14,000 Canadian dollar, binawasan ng 4,000 Canadian dollar ng gobyerno yung utang ko, parang reward na sa akin dahil tinapos ko yung kurso at hindi ko sinayang ang pera. Yung 4,000 na yon ay ang tinatawag nilang mga bursary or student grant na kung saan yun ay pinagkakaloob sa mga mag-aaral na masipag mag-aral at natapos yung kurso. So sa kaso ko, natapos ko yung kurso, maganda yung grades ko, kaya ako'y binigyan ng deduction ng gobyerno na 4,000 Canadian dollar sa utang ko. Kaya ang utang ko ay naging almost 10,000 Canadian dollar na lang. Nakita nyo naman kung gaano kasi yung mga nag-graduate dun sa graduation video na pinakita ko sa inyo. Kasi naman, sino naman na hindi sasaya? Isipin mo, wala kang ginastos mura, nursery, kinder hanggang grade 12. Libre yung tuition fee mo. Nakapagtapos ka ng maluwalhati sa yung elementary at saka high school na edukasyon. Ngayon, sa yung pagtatapos, alam mong may magandang kinabukasan nag-aantay sa'yo, basta't masipag ka lang mag-aral. Yun nga, yung pwede kang mag-student loan.
pag gusto mo mag-aral. Wala kang problema sa pang-tuition fee mo. May gobyernong sumusuporta sa'yo, magbibigay sa'yo ng loan sa napakamurang hulugan at napakaliit na interes. All of you for joining us today to celebrate and honor our graduates. To our graduates, I will keep this short, I promise. We now stand at the end of our shared journey and at the beginning of the journey that will take you through the rest of your life. Your life is your story, and the adventure ahead of you is the journey to fulfill your own purpose, potential, and dreams. We hope you treasure special memories of DMCI as we will fondly remember all of you. As we say farewell to you as students, welcome you as lifelong alumni of DMCI. Ang gobyerno dito ay hindi niya ini-encourage ang katamaran sa pag-aaral. Kaya ang ginagawa ng gobyerno dito, once na ikaw ay nakapagtapos sa kursong kinukuha mo at ikaw ay may magandang grado, binibigyan kanya ng student grant or bursary. Ang magandang halimbawa na nakinabang sa student loan ay ako at ang mga anak ko. Sa edad kong 43, nag-decide ako magbalik pag-aaral sa pamamagitan ng pagkuha ng special skills sa payroll. Pinautang ako ng gobyerno ng 14,000 Canadian dollar as a student loan. Ngayon, nung matapos ko yung kursong iyon at ako'y nagkaroon pa ng honor, ang ginawa ng gobyerno ay binigyan niya ako ng bursary at student grant. Para bang bonus yun dahil tinapos ko yung kurso at hindi ko sinayang ang pera. So, binigyan ako ng 4,000 Canadian dollar ng gobyerno bilang reward sa pagtatapos ko ng kurso, at ito ay in the form of student grant or bursary. Yung 4,000 Canadian dollar na yun, ibinawas niya sa student loan ko na 14,000. So, from 14,000 Canadian dollar, naging 10,000 Canadian dollar na lang yung utang ko. Ngayon, yung balance na yun, hanggang ngayon sinisingil pa sa akin ng gobyerno sa liit ng sinisingil niyang sa akin. Yung 10,000 inutang ko sa gobyerno ay binabayaran ko ng hulugan sa napakaliit na halaga at napakaliit na interes. Binigyan ako ng gobyerno ng 6 months na pahinga bago niya ako siningil, at nang makapagtrabaho na ako, inumpisahan na niya ang pagsisingil after 6 months. Doon, nagdididak ang gobyerno ng direkta sa mga sweldo ko para bayaran ko yung aking loan. Lately nga, itong mga ilang taong pang natitira ng pagbabayad ko ng utang, hindi na ako charge ng interest ng gobyerno. Para bang reward na rin niya sa akin dahil mula nung ako'y makapagtapos ng pag-aaral or kursong kinuha ko, tumaas ang aking sweldo at lumaki ang aking bayad sa tax, which is nakakatulong akong madagdagan ang kita ng gobyerno. Ito yung katibayan ng aking utang. Kita nyo, ayan. Dinididakan ako ng gobyerno ng $67 lang once a month sa aking bank account. Ayan. Kita nyo, ang liit-liit lang ng sinisingil niya. Samantalang ang utang ko sa kanya dati ay 10,000 Canadian dollar. At kung makikita nyo, ang interest ngayon ay blanco na. Hindi na siya nag-charge ng interest. Kumbaga, kinukuha na lang niya yung principal, inunti-unti pa niya ang paniningil ng principal. Ang kagandahan kasi ng kapag nakapag-aral ka at nakapagtapos ng kurso, lumalaki yung sweldo mo. Kapag lumalaki yung sweldo mo, lumalaki rin yung tax na binabayaran mo. Kapag lumalaki yung tax na binabayaran mo, mas nakikinabang yung gobyerno. Kumbaga, mas kapaki-pakinabang ka sa gobyerno
kapag ikaw ay may skill at nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya nga ang gobyerno rito, ini-encourage niya ang pag-aaral sa lahat ng kabataan, pati na rin sa mga may edad na gusto pa rin mag-aral. Ini-encourage niya ang mag-training, mag-attend ng mga training, mag-aral, at sinusuportahan niya financially lahat ng interesadong magkaroon ng skill at makapagtapos ng pag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng student loan. And in return, doon sa mga nakapagtapos at natapos yung mga kurso, nakakakuha talaga ng magagandang trabaho at mas malaking kita. At lumalaki yung contribution namin sa tax kada sweldo namin. Pero dun sa mga tinamad mag-aral na sinayang lang yung pera, hindi tinapos ang kurso or training, hindi yun makakatakas sa gobyerno. Sila ay sisingilin pa rin ng gobyerno dahil once na nakapagtrabaho na ang mga ito, kukuhanan ka ng banking information dito ng gobyerno at ikaw ay sisingilin na ng gobyerno ng paunti-unti rin. So wala ka rin ligtas, babayaran mo rin. So makapagtapos ka o hindi, babayaran mo yung utang sa gobyerno pero sa maliit lang na interest at paunti-unting bayad. Isa pang programa ng gobyerno ng Canada ay ang pagbibigay ng financial na support sa mga taong may edad na or may pamilya na gustong magkaroon ng skills para tumaas ang kita. Isa ang asawa ko sa mga nakinabang nito. Ang asawa ko ay dati nagtatrabaho sa factory at gusto niya mag-upgrade ng skills sa pamamagitan ng training as a truck driver. Ngunit ang tuition fee ng truck driver dito ay kailangan mong mag-attend ng mahigit na 2 buwan na sa time na yon hindi ka pwedeng magtrabaho kasi mag-a-attend ka ng full-time training. At ang tuition fee ay napakamahal. Halos inabot ng 8,000 Canadian dollar sa 2 buwan na training. So ang ginawa namin, lumapit kami sa isang ahensya ng gobyerno dito sa Canada at hiningin namin ng tulong na sinabi namin na gustong mag-upgrade ng skill ng mister ko. So dinaan kami sa interview at pinapill up sa amin ng mga maraming papeles at dahil kami ay low income during that time, kumbaga ang kita namin ay maliit lang kahit na pagsamahin yung kita namin mag-asawa at kami may mga anak na 3 anak na umaasa sa amin, ang ginawa ng gobyerno ay pinayagan niya mag-resign sa trabaho yung asawa ko at binigyan niya ng employment insurance ng ilang buwan para makapag-attend ng training full-time. So, sinusweldohan yung asawa ko during the training at the same time, binigyan din siya ng pang-tuition fee. So, pinabayad lang kami ng 3,000 Canadian dollar, the rest na 5,000 Canadian dollar ay binayaran ng gobyerno dito libre para sa pagbabayad ng tuition fee ng asawa ko para sa training niya ng truck driver. Ngayon, nakapagtapos yung asawa ko ng truck driver at ngayon isa na siyang truck driver. Lumaki yung kita niya at malaki rin binabayaran niyang tax bilang isang truck driver. So ngayon, mas malaki yung contribution niya sa tax. Mas malaki ang pakinabang sa kanya ng gobyerno bilang mamamayan na may magandang skill as a truck driver. Kaya dito sa Canada, bilang isang kabataan or mamamayan, nasa sayo na kung ikaw ay magiging pag-asa ng bayan, nasa sayo na kung hindi mo igagrab lahat ng opportunity na ibinibigay ng gobyerno para makapagtapos ng pag-aaral o makakuha ng training or skills para kumita ng mas malaki at makakita ng mas magandang trabaho. Ang mga anak ko ay nag-aaral ng kolehiyo ngayon. 3 sila. Lahat sila ay nasa university na. So, yung 2 anak ko na unang nag-aaral ng college ay
kumuha ng mga student loan. Kahit yung bunso ko ngayon, kumuha rin ng student loan. Ang pag-apply ng student loan ay magsisimula ilang buwan bago ang actual na enrollment sa kolehiyo, university, or sa training na gusto mong i-attend or kursong gusto mong i-attend. Meron kang ilang buwan na mag-apply in advance para maproseso nila yung mga papeles mo at maproseso din nila yung pera na ibibigay sa iyo para sa iyong student loan. Ngayon, pag malapit na dumating yung actual enrollment mo, makaka-receive ka na ng notice kung ikaw ay na-deny or na-approve. Pag kasi alam nila na may kakayahan yung mga magulang mo o ikaw mismo na may pera ka, may namana ka, ganyan, o may pera ka sa bangko, ganun din yung mga magulang mo, hindi ka nila i-approve ng student loan kasi can afford ka naman. So, binibigyan lang nila ng student loan yung talagang alam nilang mahihirapan yung mga magulang na tulungan sila at yung mga estudyanteng alam nilang talagang mahihirapan makapagbayad ng kanilang tuition fee. So, lahat yan, tinitignan lahat ng aspetong yan, kinukonsider ng gobyerno dito bago ka bigyan ng student loan. So, na-approve yung mga anak ko kasi nga hindi naman ganun kalaki yung kita namin mag-asawa, hindi rin naman kami mapera. So, na-approve yung mga anak ko ng student loan. Ngayon, doon sa student na loan na yun, itong kagandahan. Yung mga anak ko, nung matapos na nila yung first year, kasi every year sila nagbibigay ng student loan. Kumbaga, good for 1 year na yung student loan mo. So, yung mga anak ko, once na natapos nila yung kurso, natapos nila yung 2 semester na yon na with flying colors, ika nga natapos nila, hindi sila bumagsak, hindi sila nag-stop, ganon. Automatic yun, nagbibigay ang gobyerno ng bursary or student grant. Either pwedeng both or isa sa mga yun ang ibibigay sa isang estudyante. So, yung anak ko, nakakuha sila ng tig to 2,000 yata or 2,500 Canadian dollar. So, yung utang niyang 10,000 Canadian dollar na student loan, naging 7,500 na lang. Binawasan ng 2,500 ng gobyerno kasi tinapos niya yung buong taon sa kolehiyo. And then, nagkaroon pa uli siya ng 2,000 Canadian dollar na parang grant uli dahil siya may matataas na grade. Parang satisfied yung gobyerno na matataas ang grade niya, talagang nag-aaral to. So, nabawasan uli ng another 2,000 yung kanyang tuition fee na inutang. So, kumbaga, ang magiging utang na lang ng anak ko ay from 10,000, naging 6,000 Canadian dollar na lang ang utang niya, ang balanse niya sa gobyerno na student loan niya. So, ang laking bagay nun. Yun ang maganda. I-encourage nila na tapusin mo yung kurso, tapusin mo yung training, and then, may reward ka in the end. Ngayon, kung hindi mo naman tinapos, wala kang makukuhang bursary or grant. Babayaran mo ng buong buo yung inutang mo sa gobyerno. Yun nga lang, huhulog-hulugan mo yun. Hindi naman yung one-time payment. At may interest din yun. So, hindi in-encourage ng gobyerno rito yung katamaran sa pag-aaral at pagwawaldas ng pera. Kailangan pag nag-loan ka sa student loan, gamitin mo yung pera, tapusin mo yung training or kurso. Kung nagustuhan nyo po ang aking documentary, huwag nyong kalimutang i-like at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe.